Kanina, ang puwersang Israelita ay naglunsad ng mga airstrike sa mga lungsod ng Gaza upang itumba ang mga teroristang Hamas at Islamic Jihad na patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa militar ng Israel na tumatakbo sa mga syudad ng Gaza. Ang mga pambobomba na ito ng Israeli Defense Forces ay isang tugon mula sa pag-target ng mga grupong suportado ng Iran sa mga ground unit ni Netanyahu, na hindi nagawang takasan ng mga sundalong ito ang mga bomba at mga balang pinakawalan ng kilusang Hamas at Islamic Jihad na humantong sa pagkamatay sa mga militar ng IDF sa gitna ng digmaan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng mga airstrike ang Air Force ng Israel sa mga lungsod ng Gaza na sa lakas ng mga bombang ibinagsak ng militar ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang winasak ng tropang Israeli ang mga kuta ng kalaban upang bigyan ng mga ito ng matinding sakit sa ulo na isang malaking pagkakamali ang pagkontra sa gobyerno ng Tel Aviv. Hindi rin pinalagpas ng puwersang Israeli ang pagbomba sa lungsod ng Khan Yunis upang gawing abo ang anino ng mga militanteng Hamas sa syudad na ito, na masyado nang nagpapasikat sa mga pambobomba nito sa mga ground unit ng IDF na nagsasagawa ng clearing operation, kung saan matapos makumpirma ng Air Force ang kinaroroonan ng mga terorista mula sa mapagkatiwalaang source nito, ay agad na inihagis ng militar ang air-to-ground missile sa mga gusaling pinagtatagwan ng grupo na sa tindi ng impact ng mga bombang bumagsak sa lungsod ng Khan Yunis ay agad na tumawid sa kabilang buhay ang mga alagad ni Ayatollah na nagsasagawa ng mga pag-atake sa bahaging ito ng gitnang silangan. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga pambobomba ng Israeli Defense Forces sa mga syudad ng Gaza ay nagresulta sa pagkamatay sa 17 mga Palestinian, kasama na dito ang mga teroristang Hamas, at pagkadamay sa mga sibilyang naroon sa mga pangyayaring ito. Na kung hindi sana ginamit ng mga militante ang mga inosenteng tao, ay hindi sila madadamay sa mga pambobomba ng IDF na hindi nakasalanan pa ng Israel kung may mga sibilyang natodas dahil sa walang mapagpipilian ng militar, kundi ang ibagsak ang mga bomba sa kinatatayuan ng Hamas upang iligpit ang mga ito na patuloy na sumasalot sa Middle East. Dahil sa pagiging agresibo ng mga terorista, mas pinaigting pa ng ground unit ang pagsalakay nito sa iba't ibang lugar sa Gaza, lalo na sa mismong hospital ng Kamal Adwan na sa mga panahong ito ay naengkwentro nila ang iilang tauhan ng Hamas at Islamic Jihad na nagsasagawa ng mga pang-aambush, na talagang itinumba ng Israeli Defense Forces ang mga salot na ito sa gitna ng labanan, na nagresulta sa pagka-corner ng ibang tauhan ng grupo at humantong sa pagsuko ng mga ito na siguro na pagdesisyonan nila na sumuko na lang upang mabuhay pa sa mundo. Ang pagka-corner na ito ng ilang tauhan ng Hamas ay magbibigay ng matinding galit sa pamunuan ng mga terorista, pati na sa Supreme Leader ng Iran na si Khamenei, dahil ang isa sa mga tauhan ng kilusan ay ikinanta ang lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga militanteng Islamic Jihad at Hamas na tumatakbo sa Gaza. Kung saan sinabi nito na ang mga grupong suportado ng Iran ay naroon lang sa mismong hospital ng Gaza, na ang ospital na ito ay isang malaking hideout ng grupo na dito nila nilalagay ang kanilang mga armas upang hindi mapaghinalaan ng IDF sa kadahilanang hindi kayang bombahin ng Israel ang hospital ng Kamal Adwan dahil sa napakaraming pasyente nito at mga sibilyan. Ayon pa sa kanya na ang mga militante ay umaalis sa gabi upang magsagawa ng mga pambobomba sa iba pang mga tauhan ni Netanyahu sa mga lungsod ng Gaza, at bumabalik sa umaga ang mga teroristang ito na dito na sila natutulog upang makapagpahinga ng maayos dahil ang hospital ng Kamal Adwan ay isang ligtas na lugar para sa kanila. أنا محمد سيد الشيخ أبلغ من العمر 21 عام، أعمل لدى مستشفى كمال عدوان مشرف للنظافة. التحقت في كتاب القسام في سنة 2021 لدى قوات النخبة في كتيبة الغربية في داخل مستشفى كمال عدوان. وانت موجود في المستشفى كمال عدوان، مين كان موجود هناك؟ كان موجود هناك الأشخاص أو الطاقم الكادر الطبي الذي أنا أتعامل معه بشكل يومي وبشكل مباشر، وكان يوجد هناك نشطاء من
من أمرية الناصر من مختلف التنظيمات في شمال قطاع غزة. ليش تخبر المستشفى؟ يظنون أنها ملاذا آمنا لهم لأن الجيش لا يقدر على استهدافها بشكل مباشر. شو قصدك لما أنت بتقول إنه ملاذ أمن؟ لأنه يتواجد فيها المدنيين والمرضى ويظنون أن الجيش لا يمكن أن يستهدفه بشكل مباشر كصاروخ F-16 أو يتم نفس لما كانوا النشطاء موجودين بالمستشفى شو كانوا يعملوا؟ النشطاء كانوا موجودين ينقلون العتاد، الأسلحة مثل الكلاشينكوف، مثل الرصاص، مثل المسدسات، يتم تنقلها من وإلى المستشفى، من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج في المستشفى. يتم خروج عناصر الرصد والاستطلاع من داخل المستشفى في الساعات الأخيرة من الليل، يأتون إلى الصباح في المستشفى، ومن داخل المستشفى يتم توزيعها على الأماكن الموجودة على الأرض الدفاعية، الكمائن، الأنفاق تحت الأرض، داخل الأرض، على مركز القيادة والسيطرة في سواء كان في محيط كمال عدوان أو كان في الفلوجة أو كان في الأماكن أو كان في أماكن تواجد الجيش. يتم تداولها. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa matinding galit sa mga grupong sumasalot sa rehiyon na ito dahil sa walang pag-alinlangang isinumbong niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga grupong ito na siguro na pagtanto nito na kapag ikinanta niya ang mga kuta ng mga terorista ay magre-resulta sa pagkahuli ng mga militante. Na kapag nahuli ang mga ito o naitumba ng IDF ay magiging daan ito sa paghinto ng digmaan sa Gaza dahil sa kakaunti na lang ang mga miyembro ng mga grupong Hamas at Islamic Jihad na nakikipaglaban sa puwersang Israelita. Dahil sa pagkakaroon ng panibagong lead ng Israel sa mga lungga ng mga alagad ni Ayatollah sa Gaza, agad na nagsagawa ang gobyerno ng Tel Aviv ng malalim na investigasyon tungkol sa kung paano nila mapasuko o mailigpit ang mga salot na ito. Dahil pati ang hospital na para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang tulong ay ginawa ng hideout ng grupo at bodega ng mga armas upang matakpan ang mga gawain nitong terorismo. Ayon sa pinakabagong pahayag ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na hindi hihinto ang kanilang operasyon tungkol sa pagwasak sa mga grupong nakahanay sa Iran sa loob ng Gaza, na ang hospital ng Kamal Adwan ay hindi papahintulutan ng Israel na patuloy na gagamitin ng mga grupong Hamas at Islamic Jihad, na sa lalong madaling panahon, ang mga salot na ito ay sasapitin ang matinding pagkadurog na wala ng dahilan pa upang hindi salakayin at puntiryahin ang hospital na pinagtataguan ng grupo. Naglabas na rin ng babala ang punong ministro na nakasentro sa pamunuan ng hospital na kapag hindi pinaalis ang mga teroristang ito sa loob ng pagamutan, ay hindi na kasalanan pa ng Israel kung may mga sibilyang madadamay. Dahil sa hindi nagkulang ang gobyerno sa mga babala nito tungkol sa pagpalayas sa mga galamay ni Khamenei sa hospital ng Kamal Adwan, na ang pagtulong na ito ng mga direktor ng hospital sa mga militanting grupo ay sapat na para may dahilan ang Israeli Defense Forces na magsagawa ng mga pambobomba. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapahiwatig sa matinding inis sa pamunuan ng hospital dahil sa kitang-kita na ang pakikipagsabwatan ng mga opisyales ng medical center na ito sa mga terorista na posibleng bombahin ito ng Air Force sa lalong madaling panahon kapag hindi nakinig ang pamunuan ng hospital sa mga babala ng Israel. Ang mga pangyayaring ito ay mas lalo pang nagpapagulo sa kasalukuyang sitwasyon ng Gaza dahil sa idinamay talaga ng Hamas at Islamic Jihad ang mga inosenteng tao sa kanilang pakikipaglaban sa puwersang Israelita, na kapag nagsagawa ang IDF ng mga airstrikes sa hospital na ito, ay siguradong magkakaroon na naman ng pangit na imahe ang Israel sa paningin ng ICC at United Nations. Dahil sa malamang nasasabihin ng mga militanteng ito na pinuntirya ni Netanyahu ang pagamutan ng mga sibilyan na taliwas sa totoong ginawa ng mga alagad ni Ayatollah. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pinaigting na mga airstrike ng Israeli Defense Forces sa Gaza upang iligpit ang mga grupong patuloy na nagsasagawa ng mga pang-aambush sa militar ni Netanyahu? At ano ang masasabi mo sa pagtraidor ng isang tauhan ng Hamas sa kanilang samahan? Lalo na ang pagturo nito sa pinagtataguan ng grupo sa loob ng hospital. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa.
Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.